araw na iyon. Puti po yung suot ko nun. Tapos, bali po nung una pong part, yung reading po, nagbasa rin po ako nun nung first reading. Tapos, yung second na po, yun na po yung kinukumpila na po kami, yung nakapila po kami, tapos pinapahiran po kami ng langis po nung obispo. May mga kasabay siyang kinumpila noon. Nandoon din ang mga magulang nila, ninong at ninang, at ang obispo, ang isa sa mga pinuno ng simbahang Katoliko. Pagkatapos ng pakikinig sa mabuting balita galing sa Biblia, pinatayo ang mga kukumpilan bilang katunayan na kusa silang nagpunta at handa silang tumanggap ng mga handog ng Espiritu Santo. Patunay rin ito ng kanilang kahandaan sa pagtanggap ng tungkuling karugtong ng mga handog. Kayong mga bata at mga ninong at ninang, nagpaliwanag ang obispo tungkol sa magaganap na kumpil at sabay-sabay silang nangako. sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Panginoon natin, na sinilang na mahal na Birheng Maria, pinako sa krus, namatay at inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya po kami. Ito rin ang mga pangakong ginawa ng ating mga magulang para sa atin noong tayo ay bininyagan. Ngayon, tayo na mismo ang mangangako para sa ating sarili. Mga ninong at nina, magsilapit po tayo sa inyong mga inaanak. Hindi nagtagal at nilagay ng obispo ang kanyang mga kamay sa ulo ng bawat kukumpilan. Hiningi niya sa Diyos na magbigay sa bawat kukumpilan ng lakas galing sa Espiritu Santo. Ito ay isang tradisyon buhat pa kay Jesus noong unang panahon. Ang pagpatong ng kamay niya ang naging simbolo ng pamamahagi ng kanyang kapangyarihan sa tao. Pinagpatuloy ito ng mga apostoles at ngayon ay ginagawa ng mga obispo sa sakramento ng kumpil. Dumating na rin ang pinakamahalagang bahagi ng kumpil, ang pagpahid ng langis sa noo ng kukumpilan. Lalapit ang bawat kukumpilan kasama ng kanyang ninong at ninang sa obispo. Papahira ng sagradong langis o holy oil ang noo ng kukumpilan habang sinasabing, Justin, tabi mo, tatak, na kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Kapayapaan sa inyo. Sa inyo. ang langis ay karaniwang ginagamit para makapagbigay ng lakas sa pagmamasahe sa katawan ng tao. Ang bango nito ay pwede ring bumalot sa katawan ng pinapahiran. Kaya nga't ang sagradong langis na pinapahid sa kumpil ay simbolo ng lakas na binibigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa kumpil. Susundan na ito ng pagpapatuloy ng banal na misa at ng pagtanggap ng komunyon. Lalabas ng simbahan ang kinumpilan na may sapat na sandata para maging alagad ni Kristo. Yung naramdaman ko po nung kinukumpilan po ako, yung gumaan po yung loob ko. Siguro po kasi parang natanggap ko na po yung Espiritu Santo po na pinadala po ng Panginoon. Kaya nga sila may pakpak para talagang mapadala ang mensahe natin sa Diyos. Sa bawat araw na dumaraan, lalong lumalalim ang pangunawa ni Joanna V. sa ibig sabihin ng sakramento ng kumpil sa buhay niya. Siyempre po kung may nakuha po kami na parang grasya po dun sa Panginoon, meron din po kaming kapalit na parang responsibilidad po. Para po sa akin, pagiging mabuting anak po sa magulang, tsaka pagiging mabuti po sa kapwa ko po. Dahil sa patuloy niyang pakikisalamuha sa mga bata at matatandang miyembro ng simbahan, pagsisimba at aktibong paglilingkod bilang choir member at commentator sa Children's Mass,
nagagawa niya maging tunay na alagad ni Kristo, tulad ng pangakong binitawan niya sa Diyos. Iyan ang hamon sa atin ng sakramento ng kumpil. Ikaw, handa ka na bang maging miyembro ng Katolikong simbahan sa isip, sa salita at gawa?